Ako si Carol. Hostess. Pero pakakasalan ni Anton. Dekada 90 nang gumawa siya ng sariling pangalan sa showbiz bilang isang mahusay na dramatic actress. Ano ito, Mirasan? Ate. Huwag mo ako matawag-tawag na ate! Tumahimik ka dyan, hindi ka kinakausap ka! Karaniwan natin siyang napapanood noon bilang kontrabida sa iba't ibang drama series sa telebisyon. Siya si Glenda Garcia. Huwag na huwag kang papatol at babagsak sa nog-nog na yon. Pero noong huling bahagi ng nakaraang taon, pumutok ang balita tungkol sa ibang drama sa ni Glenda. Ang dating magaling na kontrabida at aktres, may breast cancer. Kailangan mo lang maging matapang, harapin ang bawat pagsubok ng buhay. Hi, Glenda! Hi, Miss Mary. Happy New Year! Happy New Year! Halika, Kamusta na? pasok! Uy, naka-polka dots ka pa. Para Diba? swerte. Kamusta ang pasok ng bagong taon sa'yo? Okay naman. Looking forward sa maraming bagay. That's good to hear. Sino ang kasama mo dito sa bahay, Glenda? Ang anak ko, si Carlo. Kayo lang Kaming dalawa dalawa talaga? lang, Oo. Matagal ka na ba dito nakatira? Matagal na. 14 years na ako nandito sa bahay. 14 years. Yung artista, kainitan ng pag-aartista, ito yung naging Oo, katas oo. ng show Ito na yung business. katas, oo. Si Glenda Malabanan Yap, na mas nakilala natin bilang Glenda Garcia, ay ipinanganak at lumaki sa Olongapo City. Pang-apat siya sa 5 magkakapatid. Kamusta buhay sa Olongapo? Masaya. A lot of good memories? Oo, maraming magandang memories doon. Naranasan mo ba yung normal na childhood, nakapaglaro sa kalye? Sa kalye, patintero, luksong tinik, Yes. taguan. Bata pa lang daw ay nakahiligan na niyang magtanghal sa harap ng mga tao. Sa hinagap ba, naisip mo mag-aartista ka? Alam mo, hindi talaga. Kasi medyo boyish pang ako dati eh. Oo. Pero pag sinabi ng nanay ko sa akin, pag may mga bisita siya, mga kaibigan na, Glenda, dali, sayaw. Sasayaw talaga, sayaw. And did you enjoy the attention? Naalala mo, pag pinagsayaw ka, nag-enjoy ka talaga? Nag-enjoy naman ako. Natutuwa ako na rin kung pumapalakpak silang lahat. Malapit daw si Glenda sa kanyang mga kapatid, lalo na sa kanyang panganay na kapatid na si Melissa Mendez, na dati ring nag-artista. Ano siya, tawag namin sa kanya Vietcong kasi ang itsura niya para siyang Vietnamese. Lahat kaming tatlong babae, mestiza, siya lang yung hindi mestiza. Sobrang bibo siya, makulit, tapos masayahin siya, tapos mahilig siya sa athletics, ano siya, very athletic na tao siya. Mula sa Olongapo, taong 1982 nang lumipat sa Maynila ang buong pamilya ni Glenda at dito na siya nagtuloy ng pag-aaral sa high school. Yung pakikipagsapalaran, yung from Olongapo to Manila, doon na nagbago ang buhay mo. Sa Maynila na Oo, talaga. sa Maynila na talaga. Tapos nga nung pagpasok ko sa show business, Pero sandali, doktor, dentistry. So, di ba? bakit? Nag-dentistry ako. That wasn't my first year proper when I shifted to mass communication kasi eto, artist na talaga ako. Habang nag-aaral si Glenda, napasok daw sa showbiz ang panganay niyang kapatid na si Melissa, na sinundan naman ng 2 pa niyang kapatid na babae. Subalit hindi nagtagal ang mga ito sa showbiz. Paano ka ba napasok sa showbiz? Dati, PA lang ako na Ate Melissa. Sinasamahan ko siya sa mga tapings niya. PA as in taga-bitbit, Ako everything. yung tumutulong sa kanya. Oo, natagadala ng mga gamit niya. Tapos yung mga friends niya, mga writers, ganyan, sinasabi nila, Glenda, subukan rin mag-artista. Baka magustuhan mo. Sabi ko, ay naku, hindi. Sabi ko, hindi siguro para sa akin, tama na yung isa. Yes. Tapos may nag-tweet sa akin na, sige, eto, subukan mo lang mag-video tayo para sa commercial. Try mo lang, try mo lang. Sabi ko, sige na nga. Ang dami namin nag-video doon. Luckily, ako naman yung nakuha. Oo. Tapos may nagdala sa akin si Regal dati. Magbabasa daw ng script, ganyan. So after that line na commercial, after the line na Regal. Sabi niya, naku, paano magbasa ng script? Hindi mo na ako marunong, di ba? So binasa ko lang siya. Binasa ko lang siya. At pagbasa, sabi ko, naku, malabo makuha ko dito. Pero alam mo, after ilang days, tinawagan ako. Ang daming show ng ng Regal Mga Regal Shocker, television. 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 Yes. Oo, ayun, nakuha na ako. 1989 nang magpasyang sumabak na rin si Glenda sa showbiz nang makasama siya sa commercial ng isang facial product. Naging mainit naman daw ang pagtanggap ng mga tao sa kanya. Nang sumunod na taon, agad siyang nakatanggap ng award bilang Most Promising TV Personality sa PMPC Star Awards nang mapabilang naman siya sa soap
opera na Ana Luna noong 1990. And she was a very good actress. Even when she was young, talagang magaling na siyang actress. Yung pagpasok mo sa show business, paano nun binago buhay mo, Glenda? Siyempre, nakakatuwa dahil kumikita na ako. Di ba? Tapos, nakakatulong na ako. Kahit pa paano, parang gano'n. Though, ano naman kami, si Ate Melissa kasi, siya talaga yung nagpaaral sa amin, tsaka yung magulang ko. Kami talaga, utang na loob namin sa magulang namin, tsaka kay Ate Melissa. Yung pagpapaaral Yung sa pagpapaaral sa amin. Sa isang TV guesting, nakilala ni Glenda ang sikat na TV host na si Ike Lozada. Inalok daw siya nito na i-manage siya at si Kuya Ike na rin ang nagbigay ng kanyang screen name. Bakit Glenda? Glenda is your name. Pero Yung bakit Yap yung Garcia? real family name ko? Oo. Naging manager ko siya for a while. Bakit o Garcia? Parang Gigi, parang nag-rhyme ata. Yes, it sounds nice. Pag Glenda Garcia, Maganda gano'n. pakinggan, di ba? Oo. Tapang din ang apog mo ah! Akala mo hindi ka nalalabanan ako! Matanda ka na! Kamilo ka na! Isa raw sa mga hindi malilimutang roles ni Glenda ang karakter niyang si Leona Braganza sa TV series na Valiente sa GMA noong 1992. Ang Valiente ba ang Ang biggest Valiente, break mo? ang biggest talaga. Bakit? Kasi lead na eh. Si Tirso Cruz III, Michael de Mesa, Maris, Odette Can, at saka ako. So kami na yung mga lead stars doon. Kasabay ng kanyang mga TV series, nakagawa rin si Glenda ng halos 30 pelikula. Ilan sa mga ito ang Jerry Marasigan WPD noong 1992. Natsyempohan kita! Hoy! Kung akala makakatakas ka sa responsibilidad mo sa akin, ha? Hindi! Ang sustento, dito, sa anak mo, akin na! Noong 1995 naman ay napanood din siya sa mga pelikulang Bukawe Pagoda Tragedy at Kahektor na pinagbidahan ni Philip Salvador. Versatile siya eh. Pwede siyang bida, api-apihan, pwede siyang demonyo siya, kontrabida. She can do anything kasi ang galing niya eh. Adaptable siya. Hindi ka dapat ang lalaki yan para sa'yo! Wala kang mapapala sa kanya! Kamakailan, napanood muli si Glenda sa ilan pang teleserye, gaya ng Now and Forever noong 2005. Kung may kailangan ka, kahit ano, nandito lang ako, ha? At sa akin pa rin ang bukas noong 2013. Lahat ng pinagdaanan mo, naiintindihan naman na hindi na madali para sa'yo ang magtiwala ulit. Kapag magkasama kami, she always has a lot of stories to tell. Saka nakakatuwa, very, very welcoming lagi yung aura niya. Ano sa tingin mo yung estilo mo sa pag-arte? Bakit kinagat ka ng manonood? Siguro dahil hindi ko siya talaga hindi yung technique, yung aral na Yes. arte. Kumbaga, kung ano yung nasa puso, kung anong kailangan ng character, ayun ang binibigay ko. At mahal ko yung trabaho ko. Siguro ayun, yung passion ko talaga eh. Sa gitna ng kabi-kabilang proyekto sa pelikula at telebisyon, nagkaroon ng non-showbiz boyfriend si Glenda at nabiyayaan ng isang anak. Taong 2000 nang ipinanganak ni Glenda ang kanyang baby boy na si Carlo. Wala raw kaparis ang ligayang hatid kay Glenda ng pagiging isang ina. Pero ang relasyon niya sa ama ng kanyang anak ay hindi nagtagal at nauwi sa hiwalayan. How's life being a single mom? Hindi rin ganun kadali. Siyempre, kailangan ko magtrabaho for Carlo. Di ba? Wala akong... Although yung naman niya, father naman niya, nagbibigay naman ng support. So, Right. okay naman. Kaya lang, siyempre, mas iba pa rin kung talagang for Carlo, ha, na kasama niya yung tatay niya. But, napalaki ko naman si Carlo na buo yung pagkatao niya. Sa aming pagbabalik, Hindi naman para i-question ito ang Panginoon. Kaya lang, siguro kahit sino siguro pag sinabi sa'yo na may cancer ka, siguro hindi rin ganun kadali para mag-sink in or para tanggapin mo kaagad, ay, may cancer ako. Okay, ito gagawin ko, ito. Hindi ganun. Oh, anong ginagawa mo dito? Naghahanap ka na naman na magiging tatay na anak mo. Naghahanap ako ng may magmamahal sa akin. sa mahigit 20 taon ni Glenda sa industriya, marami na raw siyang mga karakter na nagampanan, mga lugar na napuntahan, at mga taong nakilala. At may ilan daw sa mga ito na tuluyang bumago sa kanyang buhay.
Taong 2005 nang maimbita si Glenda kasamang ibang mga artista sa isang fundraising badminton game para sa breast cancer patients ng Philippine Foundation for Breast Care Incorporated. At ang isang araw sanang commitment niya dito ay mauuwi pala sa tila panghabang buhay niyang advokasya laban sa breast cancer. Nakausap ko ibang pasyente, yung mga doctors, in-invite nila ako sa breast care center sa East Avenue. Doon na nag-start yun. Biglang napasok na ako doon. Nagkaroon ako ng interest kasi natuwa kasi ako sa mga breast cancer patients dahil kahit nahihirapan sila na nakikipaglaban sa sakit nila, napakaganda ng outlook nila sa buhay. Talagang almost every Monday nandito siya para makipagkwentuhan sa pasyente, nagpapamerienda siya. Kasi yun yung volunteerism activity ni Glenda dito sa breast care. Napalapit daw ng gusto ang loob ni Glenda sa mga kababaihang naging biktima ng cancer na nakilala niya sa foundation. Napahanga raw siya sa tapang ng mga ito na sa kabila ng kakulangan sa pera ay patuloy na lumalaban para sa kanilang buhay at sa kanilang pamilya. Ano yung naituro nila sa'yo? Kung paano maging matapang sa humarap sa bawat pagsubok ng buhay. Tulad nila, di ba, nahihirapan sila kasi alam mo yung mga pasyente namin, mga indigent patients to na talagang wala sila, ni pamasahe, nahihirapan sila para magpa-check-ups. Pero alam mo sila, pumupunta sila dun sa program ko. Mahigit 8 taon ng volunteer at counselor si Glenda sa foundation. Pero ang hindi raw niya akalain na madadapuan rin siya ng sakit na pilit niyang nilalabanan. October 8, 2013, nang may makaparaw si Glenda na bukol sa kanyang dibdib. Hindi naman para i-questionin ko ang Panginoon. Kaya lang, siguro kahit sino siguro pag sinabi sa'yo na may cancer ka, siguro hindi rin ganun kadali para mag-sink in or para tanggapin mo kaagad, ay, may cancer ako. Okay, ito gagawin ko, ito. Hindi ganun. Nag-second opinion pa ako noon. Then finally, my mom called me up. Sabi niya, positive daw for breast cancer. Grabe yung alam mo yung surge of emotions ko. Nag-panic attack talaga ako. As in, I couldn't breathe at that time. Tapos nag-numb na yung kamay ko kasi nag-hyperventilate na ako. Ano yung unang tumakbo sa isip mo nang sabihin, okay, may invasive carcinoma ka. Ano yung dapat mong unang gawin na sinabi mo sa sarili Yung mo? anak ko, ang una kong naisip. At sinabi ko sa Panginoon, kailangan kong gumaling para kay Carlo. Hindi lang para sa sarili ko. Una, para kay Carlo. Siya ang pinagugutan mo ng Siya tapang ng lakas ng ko ng loob. tapang, ng lakas ng loob at pamilya ko. How did you break the news to Carlo? Sabi ko, Carlo, sabi ko, Thanksgiving dinner to. Kasi nakuha ko ng result at nakalagay doon na merong cancer si Mama. So, iyak na siya. Pero anak, we have to thank God. Kasi na-diagnose ng maaga si Mama. At saka, na-assure ko sa'yo, nagagaling ako. Inasahan na raw ni Glenda ang magiging epekto ng mga gamot at treatment sa kanyang katawan. Wala na akong buhok. Di ba? Kasi natatanggal na siya eh. Gusto mo makita siya? Yes, Ito, Rhea. Ayan na siya. Wow. Pero wala tayo ng cameraman. Sanay ka na. Oo, sanay na ako. Lumalabas na akong ganito. Kaya lang nung dati, nagkaroon ako ng rashes. Ang dami talaga. Punong-puno yung head ko ng rashes. Nag-umpisa yan sa pakonting palagas-lagas. Yung decision to shave it off. Was it hard? Sabi ko nga, expected ko na mangyayari to. So, nung marami na siyang nalagas, naiyak ako sa banyo. Pero sinabi ko, eto na to. Sa aming pagbabalik, sa ngayon, pareho nang natanggal ang 2 dibdib ni Glenda para mapigil ang paglala at pagkalat pa ng cancer. Tuloy pa rin ang kanyang laban sa nakamamatay na sakit. Madam, tama na po yan. Nakakasama po sa inyo yan. Sa ngayon, malaki raw ang pasasalamat niya at nakakayanan pa rin niyang magtrabaho sa kabila ng kanyang sakit. At kapag walang taping, isang hands-on mom si Glenda. Hello. Naku, mas matangkad na sa'yo, Glenda. mataas na. Ilan taon na si Carlo? 13. 13 years old. Kamusta ang bonding ng nanay at anak
What's your bonding moments? Ay, madami. Madami. Oo, we play badminton together. Yes. Oo, tapos nagluluto kami. Pinapanood niya ako. Ano pa, anak? We just let it be. Nag-swim tayo. Oo, Swimming. kami, swimming. Oo. Mahigpit ba si Mommy sa'yo? How will you describe Mommy? Loving. She takes care of me. When you found out yung pinagdadaanan ni Mommy, how did you take it? I grew to accept it. So, yeah, right now I'm proud of her kasi she's really strong. Yes. Isa pa raw sa pinagkakaabalahan ngayon ni Glenda ang kanyang bagong hobby, ang paggawa ng pastillas na ginawa na rin niyang business. Passion na naging negosyo na rin. Negosyo. Sweet tooth kasi ako, tapos dati nag-order ako ng pastillas, tapos tinikman ko siya, ay gawin ko nga. Oo. Tapos ginawa ko, tapos pinatingin ko sa mga kapatid ko, nagustuhan nila, sige, Okay. gawa ka. Kasi sa niya, malay mo, pagkakitaan mo. Kaya pala nung Pasko, perfect siya talaga pang Oo. giveaway, no? Pang regalo. Umpisahan ko na, ha? Sige. Thank you! Thank you! Kasama ko yung mga ibang magka-undergo din ng kanilang mga chemotherapy. Iba-iba kasi, yung iba, may first cycle lang nila, kaya may mga buhok pa. Yung iba naman, second cycle. Kasi normally kasi pag after ng first cycle ng chemotherapy, nalalagas na yung buhok. Hindi namin nakalain na, syempre, volunteer siya dito. Ganon. Tapos, nalaman namin na ganon siya. Siya kami, na napaiyak na lang kami na malaman namin. Sa kanyang kalagayan, mas lalo raw nakita ni Glenda ang kahalagahan ng isang support group at volunteers na gaya niya sa pagbibigay ng lakas ng loob sa mga pasyenteng may cancer. Ito, dahil makikita mo talaga dito na kahit iba late stage siya talaga, pero talagang porsigido at talagang matapang na nakikipaglaban sa sakit na cancer. Dahil lahat kami dito naniniwala na ang cancer ay talagang nagagamot at lahat kami dito kumakapit sa Panginoon Diyos. Siyempre po parang napapalakas lalo yung determination mo or yung lakas ng loob mo para lalo kang magpursige na sabihin mo sa sarili mo na gagaling ka. Sila nga gumaling, ikaw pa kaya. Sa ngayon, pareho nang natanggal ang dalawang dibdib ni Glenda para mapigil ang paglala at pagkalat pa ng cancer. Tuloy pa rin ang kanyang laban sa nakamamatay na sakit. Pero sa kabila ng panganib na hatid nito sa kanyang buhay, ay buo raw ang kanyang loob na sa tulong at suporta ng kanyang mga kaibigan at mahal sa buhay, ay malalampasan din niya ang unos na pinagdaraanan. Talagang amazed and fascinated ako by the strength that my sister has, and she's not ashamed to go bald, to go out bald. And I told her, you are making a fashion statement, and I even told her that, you know what, God has a great destiny for you. You have to seize it because God will use you in a mighty way. Anong aral ng tunay na buhay ni Glenda? Yung iba kasi pag tingin nila yung iba kasi na may sakit, ganyan, parang feeling na tapos na yung buhay. Pag-announce pa nga lang na may cancer, parang sa kanila parang tapos na yung buhay. Ayaw na nila magpagaling. Alam mo, ang cancer kasi nagagamot lalo na ngayon sa panahon natin, Kailangan mo lang maging matapang, harapin ang bawat pagsubok ng buhay. Hindi po kailangan huminto. Ang ganda ng tingin ng buhay. Mas kailangan mo pa nga, mas sa akin, mas na-appreciate ko ang bawat umaga na gumigising ako.